Kanino ka ba nagbe-vent? Actually, alam mo, lately, wala akong napag-sharean ng anything. Walang outlet. Oo. Kasi feeling ko naman hindi ako super stressed. Kahit nung mga days before the concert. Parang feeling ko nakatulong yung pagiging Positive. Hindi positive. Pagiging active ko sa gym, parang mas doon ko preoccupied. Oo. Tsaka pag uwi ko tulog agad ako, parang ganun. After ko magawa yung mga kailangan ko gawin sa bahay, tulog na kagad ako. Kaya overthink. Yan napansin ko kaya mga tao away na away kasi maraming oras para mag-isip. Ako parang yun nga, wala naman akong problems lately, wala rin namang stress. So wala naman akong nafe-feel at the moment. I mean, walang ganun, walang time na nakakapag-vent kasi wala naman ng event. Pero yun, parang gusto ko malaman na if spend mo yung time mo na maggala, pumunta sa kung saan, parang paano mo na-feel yung happiness? Sa ganun? Feeling ko kasi, di ba nakwento ko sa inyo nung nagsusolos tayo? Parang ako yung klase ng tao na parang pagka meron akong na-experience na bago or na-feel, gusto ko i-share kagad. So parang pag lumalabas ako, gumagala or alam mo na, pupunta sa bagong lugar, yung feeling na ganun, gusto ko kagad siyang nalalabas, nakikwento. So somehow, yun siguro yung outlet ko na nare-release ko yung mga ganung bagay. And nafe-feel ko yung pagka-free nung oras ko mismo. Kasi kahit naman sabihin natin na umuwi tayo sa bahay, free time natin. Actually, hindi eh. Kasi naglilinis tayo ng bahay, may mga ginagawa tayong personal things, may mga inaayos, na mga kanya-kanyang negosyo natin, mga ganun. Pero yung totoong free time talaga natin is yung time na wala tayong iniisip. Ano yun? Na wala tayong iniisip. Like, halimbawa, lalabas. Pag lumalabas naman kasi talaga tayo, nag-iaya tayo ng kasama eh. Halimbawa, magbabadminton, ganun. So, yun talaga yung pinaka-free. Kahit sabihin natin na pagod ka sa training, tapos magbabadminton ka pa. Actually, hindi siya nakakapagod eh. Mas nakaka-relax siya kasi wala kang iniisip na iba. Kundi enjoy mo yung moment na yun. Saka yung pahinga kasi na mentally, iba rin yung pahinga na yun eh. Iba rin para yung hindi mo iba yung iniisip mo, iba yung iniisip mo, hindi yung trabaho, parang ganun. Iba kasi talaga kapag nare-recharge mo yung mind mo. Kaya yun ang natutunan ko kay Kuya Alden. Recharge. Lagi siya, di siya nabusan ng energy. Kasi lagi siyang recharge. Kaya Alden, if you're watching. Oh my God! Ang tagal na nag-get. Hindi ka rin recharge pala, recharge. Alam mo minsan nakakaingit yung personality ni Stel. Kasi di ba parang, siya very likable siya ng mga tao. Hindi tayo sure. Bubbly, ang dali mo maka-approach ng tao. Parang, let's say, gusto mo lumabas, meron kang mahihaya. Parang gano'n. Gets. Pero sa mga introverts, parang, ang hirap niya gawin na parang, sino kaya yayain kung wala akong mayaya? So lalabas ka na lang mag-isa, tapos pag lumabas ka mag-isa, malulungkot ka rin. Babalik ka na lang sa bahay. Ang bilis mo kasi, kumbaga parang wala pa 1 second pala yung nakalipas, para ganun meron ka na agad. Malaman na yung usapan nyo. Tsaka may ribat ka na kagad. Hindi ko rin alam eh. Parang ano ba yun, sa family niyo ba medyo ganun talaga kayo? Hindi ko rin alam eh, kasi normal parang yung pamilya na sa bagay. Pag photo op nga, pamilya ko yung pinakamagulo eh. Pero feeling ko rin sa environment ko growing up. Kasi nasanay ako na yung parents ko lagi nagpapapunta ng friends sa bahay, mga kamag-anak. So, feeling ko na-adapt ko yung gano'n na maging host. Kakulitan. Oo. Saka feeling ko nanonood ka talaga ng mga noontime shows lagi dati, no? Nung bata, oo. Mahilig ako manood ng mga noontime. Sabi ko nga yung family nila still, yung very typical Filipino family. Lumaki talaga ako sa slums of Manila. Ano tawag doon? Squatters area? Pwede ba sabihin squatters informal area? settler. Parang hindi naman ka-informal settler. Ayan, hindi naman. Doon ako lumaki talaga sa squatters area. Like nung bata ako, lumalabas ako na, alam mo yun, hindi naman madungis, pero basta, yung mga, paano ba siya sabihin in a nice way? Pero yun na siguro. Small village. Lumaki ako sa ganung klaseng lugar nung bata ako. Kasi nga, wala talaga kami dati. So feeling ko doon siya na-develop. Parang baka na-absorb ko kung paano mag-usap yung mga tao. Parang mabilis. Kasi sa ganung lugar talagang uso yung salitang di ba, bayanihan, parang ganun. So parang feeling ko doon siya na-develop, na ganun yung approach ko lagi sa mga tao. Laging open, laging approachable, willing to, usap agad, parang ganun. Sino gusto? Parang ganun. Tsaka yung family ko rin talaga makwento, magulo kaming pamilya, maingay. So, baka likas talaga sa amin na maging ganun. Alam, parang nga no, yung pag nakikita kita, pag parang sinasabi ni Pao, napaka chill mo lang. Ano yung time is now ata yung sinabi mo no? Time is now. Lagi siyang she's living in the present, he's living in the present. Parang ganun. Sinabi ko. Oo, sinabi mo, naalala ko. Naalala ko. Sabi ko, medyo ganun nga yung ni Stel. Pero malaki nga yung nakita ko ring parang pagbabago malaki sa nga. Sa mindset mo. Oo, malaki nga. Tumata. Kasi nga 'di ba, kahit yung emotional intelligence, parang sobrang nagbago. Feeling ko hindi lang sa experience, feeling ko sa mga kasama rin sa inyo. Kasi parang nakwento ko nga to dati. Normally, nung trainee tayo, di ba pagpasok ko minsan, ang gulo ko kagad, nagbibiro kagad ako. Hindi naman yung tipo pagpasok, hindi naman ganun. I mean, pagpasok ko, pinapakita ko kagad na andun yung presence ko, na parang, nandito na si Stel, pwede na tayo mag-ingay, parang ganun ako dati nung trainee. Tapos nung tumagal na tayo as SB19, parang doon ko natutunan na parang i-read yung room muna. Yes. Di ba? May promotion ba? Hindi, totoo! I-read yung room, parang, syempre kahit naman ako, sa sarili ko, pagising sa umaga, what a beautiful day, I wanna be energetic, I wanna be the happy feel of everyone, kahit isipin kong ganun. Pero hindi naman lahat ng tao, same mindset, or same ganun yung pagising ng umaga, merong pagising nila,
hindi pala okay mood nila. So parang ako, pagka nagkikita-kita tayo, chinecheck ko muna kung ano mood ng mga tao. Tapos pag okay, sige, pwede ako maging ganito. Pero pag minsan, medyo bad mood, ano muna ako. Dati sobrang nung isip bata pa ako, nung trainee, parang may mga moment na ganun, parang papaano ako, parang magiging masaya ako. Tapos gusto ko damay lahat, dapat masaya. Tapos pag may nakikita ko na parang, KJ naman ito, ayoko na nga. Ganun agad ako dati, kasi isip bata pa ako dati. Tapos minsan iniisip ko pa, siguro sila, like grupo-grupo na sila, may mga friends sila. Tapos pinapakaramdaman ko dati, part kaya ako ng circle nila. Ay, ganun. Nung trainee days natin. Kaya ang like ko lang kasama talaga. Hindi naman sa isip ko yung mga ganun. Kaya ang dati talaga like ko nilalapitan si Jilu tsaka si JP. Kasi sila talaga yung once nalapitan ko, vibe Puro agad. kalokohan. Vibe agad. Kaya di ba mga vocal lessons natin, like kami ni JP magkatabi kasi oo. Pag nakita ko nagsasama-sama na, sabi ko, baka ito na yung circle of friends nila. Tapos may mga time na, pagdating ko sa train, sa Makati, sabihin ko, hindi ko nga pansinin tong mga to para ma-feel nila. Para magpapamiss na ako, gano'n. Dati gano'n ako magpapamiss na. Para hanapin naman nila ako, parang gano'n. Ibang klase. Pero ngayon hindi na, hindi ko na iisip, sino ba kayo? Oo. Ganun. Feeling ko talaga siya, likas siya. Kasi kahit nga ngayon na-feel ko, daldal ko nga ngayon. Pero hanggang ngayon na-feel ko, parang iba rin yung in-improve nung personality ko. Though, alam ko nang, parang bumagay lalo. Pero, ewan ko yung energy ko parang nag-times 10, parang ganun. Hindi ko alam. Kung kailan ako nagkakaedad, parang mas doon ako mas nagiging gustong maging active sa lahat ng bagay. At least Gusto ko maging present sa lahat ng mga kakilala ko, parang ganun. in a way, parang positive yung nangyayari. Oo, parang pabota ka. Galing nga eh. Amazing. Balanse ba? Kasi inisip ko, paano kaya nung mga grupo ko rin nababalanse yung buhay nila Yung sa buhay nila. araw-araw? Kasi may ganun akong feeling minsan eh. Parang grabe no, ang hirap na i-balance ngayon unlike before. Na kahit pa paano, may konting time ka pa for yourself. Pero ngayon wala na. kuwari, ano yung difference nung trainee pa tayo? Tsaka ngayon na, yung when it comes to time. Ang galing nga eh, kasi kahit sabihin natin busy tayo ngayon, parang mas kaya ko gumawa ng time sa mga ibang bagay na gusto kong gawin. Parang kasi nga able na tayo, di ba? So parang sabihin natin, nagkaroon na tayo ng budget, nagkapera tayo. Lumapit na yung tirahan. Lumapit na yung mga bahay natin. So with that, parang kaya natin mas mag-adjust yung mga bagay na gusto natin for us. Kasi dati syempre wala tayo. Tayo mag-a-adjust doon sa mga kailangan natin. Pero ngayon kasi ngayon very accessible naman na lahat, di ba? So parang, gusto ko ganito, wala akong time. Sabihan ko na lang si ganito. Parang ganon. Pero ako kasi, yung mga gusto kong gawin, like yung mga super physical na bagay. Tapos ako, hindi ako maganong tao. Parang totoo nga yung sinabi niyo na parang kung ano yung ngayon, yun lang yung gagawin ko. Hindi ko naisipin yung bukas, hindi ko naisipin yung susunod na mga linggo. Kasi ang iisipin ko lang yung ngayon. Tinulungan ko si mama mag-work. Si mama nag-work siya sa Burger na ba yun? Oo, yung burger. Parang lang siya. Alam mo yung mga burger sa tabi-tabi, yung mga maliliit na, yung mga small Stalls, businesses, yeah. mga ganun. 2-in-1 pala yung trabaho. Sa umaga, magbabantay ka nung tindahan. Tapos sa gabi, ikaw magbabantay nung 20 log. Magbabantay ka ng 20 log kasi business nila sa gabi, 20 log. Sabi ko, ako na lang muna magbabantay ng burger. Ako na lang yung magbibenta para siya sa bahay magluluto-luto siya. Hindi ganyan. Hindi pumayag yung nanay ko. Sabi niya, sige, para may handa tayo sa sa Pasko. Ang luluto lang naman niya spaghetti kasi syempre wala kaming budget nun. Spaghetti lang. Hindi pumayag siya, di ako nagbantay ng burgeran. Kaya sumakto, syempre Pasko. Alam mo naman di ba pag Pasko, ang daming mga manloloko, ganyan-ganyan. May bumili sa akin ng burger. Tapos, basta to cut the long story short, magbabayad na siya, 1K yung binayad niya. Tapos nung aabot niya yung bayad sa akin, syempre abot ko na rin yung burger. Hindi ko pa nakukuha yung 1K, hinablot niya yung burger. Tapos nahawakan ko yung 1,000, hinila niya yung kamay ko. Tapos nakaganon ako sa grill. Nakaganon ako. Nahila niya ako, tapos nakuha niya yung 1K tapos yung burger. Tapos sobrang ko nun, sobrang natulala ako sa nangyari. Kasi first time ko ma-experience yung ganun. Tapos tinawagan ko agad yung nanay ko, nagsubong ako. Tapos ikwento namin dun sa owner na nanakawan. Sabi ng owner, bayaran daw. Sabi namin, yung 1,000, yung nakuha, kung magkano nakuha. Apat na order yun, tapos buy one take one. Hindi magkano rin yun. So sabi ng nanay ko, aksidente naman yung nangyari. Sino yung may-ari na yun? Aksidente yung nangyari. Ayaw nung may-ari kasi sabi, fault yan ng anak mo kung nag-isip ng mabuti, kung alerto yung anak mo, ganyan. Eh di sabi ng nanay ko, sige, babayaran ko na lang. At least yung anak ko, di nasaktan, parang ganun. So parang, doon ko na-realize na grabe. Kahit pala sobrang muna sa... Alam mo yun, kasi parang matagal na rin yung nanay ko dun sa business na yun. Loyal parang, na, oo, kahit pala super muna dun sa ginagawa mo. Gagawa ka pa rin. Magbabago yung pananaw ng tao pag pera na talaga. Sabi nga lang, di ba? Sa dami mong ginawang tama, may maling mangyari. Yun lang ang... Tapos sobrang nagigilty ako nung kamo. Sobrang nakaka-guilty yun kasi iniisip ko sana pala hindi na lang ako nagpresenta na magbantay. Parang ganun. Eh syempre, hindi ko naman na may mga ganong mangyayari. Minsan may mga ganun no? Yung parang isang event na nangyari sa buhay mo, tapos hindi mo ma-realize. Yeah. Yung parang, actually, pag mo siya, pag kinukwento mo yung weight, parang sa iba, okay lang yun, at least ganyan ka naman. Oo. Pero para sa yung time na yun grabe yung... Siyempre, kung 1,000 magkano na yun? Oo. Ibang klase yun, tsaka yung stress na trauma yung mabibigay sa'yo nung makuhaan ka, harap-harapan. Ano yun, something na hindi rin siya dapat, shrug off kasi... Saka nakaka-guilty yun kasi isipin mo yung nakuha nung kung sino mang leche na yun. Binayaran pa ng nanay ko, yun na nga lang yung namin. Yun na nga lang yung pampasko namin kinuha. Naiiyak. Pag nalala ko tuloy, naiinis tuloy ako. Kasi okay lang naman na ninakaw niya, pero kasi
ano pa ako noon, nasugatan pa ako kasi ninudgod niya ako dun sa gate nung tindahan. Hinila ka mismo kasi. Hinila ako kasi nahawakan ko yung 1,000. Ayoko bitawan. Hindi ginawa niya, hinila niya yung kamay ko mismo, tapos sinuksok niya dun sa grill. Hindi mo nakwento ng ganyang ka-detail yan before. Grilled steel iron. Sobrang Ano yung difference nung paano na yung mindset mo, paano yung oras ginagamit? At paano, nakikita mo ba na, uy, tumatanda na ako, may feeling ba na gano'n? Mas mahina na siya uminom ngayon. Actually, yung... Pero dati, ano ka talaga mas Mr. Oo. Actually, hanggang ngayon din naman. Hanggang ngayon, kaya ko pa rin lumabas. Kayo wala kayong ginawa dati kundi lumabas after training, di ba? Oo, sila. Gusto ko nga kayayain lagi. Kasi training, alam mo, kulo kami doon. Gala sila MOA, Tagaytay. Ako Gusto hindi ko ako nga lumalabas kayayain lagi, pero kasi kilala ko naman kayo eh. Once magamit niyo yung oras niyo the whole day, pagod na kayo. Sorry ah. So, wag na. Siguro bilang parent, gusto nila What's makita best? na mag-succeed in life. Ah. Na parang, syempre ito yung alam nila na magiging mabuting anak to. Ay hindi, magiging okay siya sa future pagka na-secure niya na yung mga kailangan niya. Kaya sinasabi nila, mag-aral ka, magtrabaho ka, may kita ka. Baka para for my own good din yun, yung iniisip nila. Kasi baka hindi nila ako nakikitaan ng potential sa ibang bagay. Kaya dapat maging ka na lang, maging hardworking ka na lang. Baka ganun yung goal nila sa akin dati. Pero yung sasabihin mo na, dapat ganito ganyan kasi panganay ka ganyan. Wala naman ako narinig sa kanilang ganun. Wala. Pero ikaw, as a panganay, di mo rin na-feel Ako yung meron ganun sa sarili ko. Ako yung panganay, dapat mag-provide ako. Kaya lahat tinatry ko talaga. Tinatry ko pagsabay-sabayin lahat. Kahit nung time na nag-aaral pa ako sa STI nung dati. Tinatry ko mag-work, magkuha ng mga turo-turo sa sayaw. Kahit sa Masaya ka naman ngayon. Oo, sobra. As in, parang hindi mo na-feel na. Na. Kasi yung iba kahit nandun sa magandang spot, parang iniisip nila, Kulang pa. bakit ako nandito? Yun, Hindi naman. Parang nga eh. Diyos ko, magrereklamo pa ba ako sa ganitong buhay? Dati nga wala kayong makain eh. Ngayon pa ba ako magrereklamo na kaya ko nabilin lahat ng gusto kong kainin. Parang ganun, parang simpleng mindset lang. Kasi pag nandito ka naman, kahit sinong tao naman na successful, may pinagdadaanan pa rin eh. May mga problema pa rin. So anong excuse mo para hindi ka makaranas ng hirap, di ba? Tsaka pag nahirapan ka, ibig sabihin may bagong achievement. Parang ganun. So, hindi ko naman iniisip na parang, ba't ba ganito yung buhay ko? Very positive. Super blessed. Sabi nila, money can't buy happiness kasi yan totoong happiness. Wala din. Totoo naman din yun, pero sa panahon ngayon, kahit kung sabihin natin, kailangan natin ng pera dahil habang tumatagal ang panahon, pamahal ang gastusin. Since ano ka na, di ba, syempre marami ka nang na-achieve na mga gusto mo sa buhay. Sa tingin mo, parang ano ka na, somehow satisfied or Oo. hindi ka enough na parang Oo, okay? okay na ako. Parang Para sa sarili mo? Oo, sa sarili ko. Kumbaga, magtuloy-tuloy lang itong ginagawa natin, okay na ako. Wala naman ako ibang gusto. Parang feeling ko naman, nagbunga na yung matagal na inaano ko na matagal ko nang gustong gawin.